Hi, magandang araw sa inyong lahat, saan man sa buong mundo. Nandito po tayo ngayon sa ating kauna-unahang The Inclusive Report na iuulat ng inyong lingkod, Roy Marlang. At medyo may ibabalita tayo. And then, pang, pam, ako ay humihingi ng pangungahin sa inyong lahat dahil medyo nga nagkakadelay tayo regarding sa live video. Dahil medyo maingay yung kapitbahay at nakikisabay ang kulog at kidlat sa labas ng aming bahay. So, meron tayong mga good news muna bago natin simulan ang ating palatuntunan sa gabing to. So, ang good news muna, so kahapon pinataob ng sinusuportahan ng Hansin Inclusion na koponan yung ating Pasay Voyagers. Pinataob nila yung Quezon City kahapon sa live game nila 92-89. Gumawa ng bago sila manalo, talagang pinatunayan nila yung na mananalo sila na yon kahapon. Dahil ito na rin yung huling laro nila yesterday for the 2019 sa Astrodome sa Pasay hapon. So, eto, another magandang balita na naman. As of this date, naka 627 followers na tayo sa Hansin Inclusion. O, 'di ba ang galing ng aking mga marketing team. So, na yun, medyo nagpapa-thank you ako in advance sa walang suporta at pagtangkilikid nyo sa Hansin Inclusion. So, sana walang iwanan at sana walang mangyayaring na anumang sakuna at anong mga and then sana hindi tayo kung ano yung mga pagkukulang natin, dapat magkaisa na lang tayo regarding dyan. So, ito na nga yung simula ng The Inclusive Report at simula ng pagbabago. Ang daming nanonood sana na yon. By the way, pupunta tayo sa ating main episode. Ito yung aking kwento ng buhay. So, yung aking tagumpay bilang Pasayenyo Autistic Self Advocate, ikukwento ko sa inyo na yun to. So, sisimulan natin ngayon sa ating paglalakbay. Medyo bibilisan ko lang ng konting oras kasi medyo aantukin ako na yun. Pasensya na kayo. At meron din ako kasing event na pupuntahan tomorrow. Okay. So, ako nga pala si Roylan. Bakit nagkakaganito to? So, ano ang aking kwento nga pala? So, ako ay isang self advocate with autism na merong pangarap sa kapwa kong may kapansanan na matulungan ang sino man ng walang inaapakan na tao. So, eto ako nung maliit ako, actually
Kung napapanood ninyo, ito, ako nung maliit ako, napakatahimik ko noon, di ba? And then, ito ako nung ikalawang taong gulang ako hanggat kalimang taon. Napakatahimik ko daw noon. Tapos hindi ako makapagsalita, hindi ako hanggang nakarating ako ng age of 4. Dati, yung tsuhin ko kasi, hindi ako tinuruan actually ng mama ko na magbasa at magsulat na kaya ko. And then, nanood ako via television. Sa TV lang ako natuto magsulat at magbasa actually. Pati nga, mga Chinese nga, ito. Oh. Ito ako. I think, 2 taon gulang ako, kalbo ako. Kung hindi ako nagkakamali. At ito yung kuya ko dati, ito. So, nung 5 years old ako, nag-aaral ako ng kinder sa Zamora Elementary School. Kapitbahay namin yan, dyan sa Pasay. But, eto nga, one time, nagpasama ako kay ate ko. Pareho kami ng break time. Inaagaw ko yung mga pagkain niya, actually, to be honest. Yun yung isa sa mga senyales na babanggitin ko mamaya. And then, another one, hindi ako mapakali. Dahil yun nga, hindi ako mapakali dahil paikot-ikot ako. Hanggat sa may time ako na yun nga, meron din tayong Hi. Oh, kanina pa. Oo. Paano yan? Uulan nata. Saan mo yung nabili? Wala. Sa online. Ato. May lakad ba? Good night na ba? Ha? Good night na? Hindi pa naman ito. Bakit? Pasensya na sa abala. Dinayo ako ng aking pamangkin. So, by the way, ito. Pamangkin / inaanak nga pala. Ito. Yun nga, hindi ako mapakali nung 5 years old din ako. And then, yun nga, pumunta yung ninang ko dito sa bahay. Tapos, sabi ng ninang ko, inobserbahan ako. Actually, inobserbahan ako. And then, sabi niya kay mama, meron daw akong senyales ng autism. And then, at the time na nalaman ni mama yun, talagang tinanggap niya ng buong buo. Actually, I think ang kulog at kidlat ay nakikisabay sa akin at nagsasabi na tama na muna daw. Pero hindi ako titigil, medyo dadalian lang natin konti. Baka magka-brown out mamaya-maya. Okay. E di syempre, kakapasok lang ni mama dun sa eskwela. Actually, tinanong niya yung co-teacher ko, yung lola ng schoolmate ko nung special school. Isa sa mga fan ng Pasay Voyagers. Mamaya, babatiin natin yan isa-isa. Sinabi niya na pinag-aaral niya yun dun sa Bernabe. At ito na ngayon.
So, itutuloy ko pa rin kahit medyo may ano ka. So, ito ako, nung nasa special school ako. So, 2 taon na ako nag-aaral sa special school. And then, yun nga, 1999, 2000, sa Bernabe ako nag-aaral. And then, sa may Jose Rizal na nga dyan, sa magiging kapitbahay ng aking alma mater nung elementary. Mamaya babanggitin ko. At ito ang magandang balita. Na-mainstream ako sa isang regular school. So, nung elementary, nag-aaral ako sa P. Villanueva Elementary School, kapitbahay ni Jose Rizal Elementary School mismo. At ang kagandahan, naging top 1 ako mula grade 1 hanggang 5. Pero nung grade 6, eto, medyo malungkot ang kwento. Dito pumanaw yung aking papa. At that time yun, pumanaw siya. Apektado pati pag-aaral ko. Actually, talagang naloko, na baliw ako at that time yun. Parang naiisip ko na hindi ko kaya yun. Pero ang sinabi na yung teacher ko kay mama na nanganganib na daw akong hindi maging valedictor. Nanganganib akong maging valedictorian. Kasi mayroon akong mga mabababang grade daw. Totoo na nga yun. Totoo yun. Pero sa tulong na rin ng aking mama, nagpursige pa rin ako kahit papano. And then, last February, sa Camp Pag-ibig, at the time yun, isa ako na officers. At naging graduate ako ng valedictorian. Doon sa school na yon in 2008. So, punta na nga tayo sa high school. Ito na nga yung kabaliktakan. Kasi sa elementary, ginagalang ako. Nino man. Mapagugo, estudyante. Mga kapwa ko estudyante, tinatawag kaming mga kuya. Kasi ahead sila. Ahead ako. At yung mga kapwa kong ito na nga yung kabaliktakan ng high school. Nakaabot pa ako dyan ng first year actually. Ayan, naka top 6 pa ako overall. But, pagdating ng second year, ito na nangyari. Downfall. Nakaranas ako ng mga abuso, pangbubuli. Hanggang sa nasuntok ako one time. Na hindi ko katanggap-tanggap at walang action yung actually, to be fair, walang action yung school actually. But ito ang kagandahan. Naging PRO ako ng 2 beses. 3rd year to 4th year yan actually. So, after mag-high school, ang dami kong pinag-isipang mga universidad at kolehiyo sa Kalakang, Maynila. Pero sabi ko, pag-isipan ko muna kung ano yung actually, ang top priority ko ay ang
pamantasan ng Santo Tomas, but hindi pumayag yung aking mama regarding that. Hindi siya pumayag dahil bahain lagi. Totoo na nga yun. And then one time inoperan ako ng aking principal nung elementary. Inoperan niya ako. Sabi niya mag-aaral daw ako sa CEU Mendiola, pero sabi niya mahihirapan ako mag-commute kasi hatid sundo nga ako nung elementary at high school. But in the reality, oo, hatid sundo nga ako nung elementary hanggang high school until one time nagtry ako mag-entrance exam sa St. Benilde at awa ng Diyos nakapasa ako. Ito yung aking kwento pala ng for the bilang pros sa St. Benilde. So, nag-aaral ako as computer applications doon. Akala ko nga nung una, hindi ako matatanggap. Pero, sa tulong na rin ng counseling services, kada second Monday ng kada buwan, gabi-gabi, mula alas 6 ng gabi, alas 6 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi, nag-ano kami. Yan. So, eto ako ng brush sa St. Benilde. Ang payat ko dati, diba? Eto, talagang nasa gitna ako kasi pinagkakamalan akong profesor ng mga estudyante ko. Kunwari mga estudyante ko to. Nakakatawa. At ito, one time nag-volunteer ako for clean up drive namin sa school. Ito na nga yung nag-team building kami. Wow. Magaling pala ako mag-uno, no? At ito yung art exhibit and fashion show sa Benilde, actually. Sa bunga ng first year, pukpukan talaga yung pag-aaral ko. Kaya lang, although, meron nga mga 84, 85, di ako nakakaabot dun actually. Pero, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na lahat ay pasado. At binigyan ako ng magandang kaibigan, ng mga kaibigang maaasahan. Kasi nakita nila yung potensyal na ako ay willing matutong mag-aral. Kahit papano, sa kabila ng aking kapansanan. So, dadako na nga tayo ng buhay mula sophomore hanggang senior year sa akin. Actually, nung second year, patuloy ang pagtanggap ng aking mga blessing. Sabi ko nga, di baling hindi na ako mag-DL, basta meron akong naiambag sa org ko. And then, ito nga, nung second year, third term, dalawang baksak nung midterm. Sabi ko, delikado ako nito. Dalawang baksak na subject nung midterm. But, I'm hoping na makakapasa ako. Pero, medyo hindi ko tinanggap din ang challenge. Hindi ko tanggap yung 1 actually sa isang subject na yun. So, eto, nung third year, naging parte ako ng kauna-unahang Business Analytics Summit sa St. Benilde, doon na ginanap sa Hotel Benilde.
So, maglilimang taon na nga pala to nung ginanap. Mga October 11 ginanap yan. So, exactly 5 years. Sakto. And then, ito ako sa bahay ng kaklase ko, nakikapitbahay ako. Ito, ganito. Ang kwento niyan kasi, one time nag-text ako kay mama na pupunta ako sa bahay ng kaklase ko doon sa Paranaque, doon sa multinational. Diyos ko. Tinawagan ko yung kaklase ko nung college. Sabi ko sa kanya, paano ba pagpunta sa bahay ninyo? Gusto kong pumunta sa bahay nyo mismo. Ayun, sabi niya, sakay daw ako ng FX, pasukat, and then sinundo ako doon sa may Walter Mart sa sukat. Nakakatawa, di ba? Sabi nila mag-antay daw ako sa sukat, and then sinundo ako. Ang saya, di ba? And then, ito, nung third year din to, bago pala yan, bago itong mga to, meron ding hindi magandang nangyari sa akin nung third year. Mga fourth year yan, actually fourth year yung bago yan, may nakakaiyak na nangyari sa akin. Ako ay nadukutan lahat ng bag ko. Lahat ng laman ng bag ko, wala na. Pati bag, wala na rin. Actually. Laptop ng mama ko, libro, ID na salba ko. PWD ID ko, nakuha rin. Susi ko, nakuha din. Sabi, gagawin daw akong witness, pero hindi ako pumayag. Until may pulis na pumunta ako sa pulis. Nakitawag ako dito sa bahay at nangiyak-ngiyak si mama at the time na yun. At least, natrauma ako. Kinabukasan. Nagwawala ako sa galit actually. Nagwawala ako sa galit. Bakit nangyari sa akin to lahat? And then, kinumport ako actually. Bastos. And then, ayun na nga, nakapasa kami ng ka-approach 1, but merong umepal sa eksena. Hindi lang isa, dalawa. Sinaraan ako ng isa, pero ang isa naman, pinapalipat ako ng ibang kukunan dahil hindi ko daw kaya. So, kumusta naman sila? Panay ang gala, hindi man lang ako naalala. Pero di bale. Napagtanggumpayan ko na ngayon lahat-lahat. Ito, naging kwento ko nga. Nagkwento nga ako ng nagkwento. Yun na nga yung nangyari at that time na yun. Nangiyak-ngiyak ako. Okay. Ito na nga yung pinakamasakit sa nangyari. Nung akala ko makakagraduate ako. Pero isang malaking trahedya yung nangyari. Hindi ako nakagrad.
Wait, dahil baksak yung aking hindi ako nakagraduate dahil nagkulang kami sa effort, nagkulang kami sa Diyos ko, nakakaiyak nga. And then kinabukasan pumasok ako, para ako nalungkot doon sa OJT-han ko sa Mega World. Ang dami nagtatanong sa akin, bakit baksak ka ata sa baksak sa thesis, no? Oo, nakaiyak ako. Sabi nila wag daw akong panghinaan ako. Totoo naman. And then eto na, pumunta ako ng Paranaque. Nakikapitbahay ako sa mga natin. Nakipagkapitbahay ako sa at nagpasalamat ako. Actually sa tulong nila nagpasalamat ako at nagtulong-tulong kami para makapasa. Pero tinulungan ko rin sila one time, yun nga. And then November 2, 2015, diba sabi ko nga, tinawagan ako, sila mama may pasok na, si ate may pasok na, ako wala. Nagpaalam mo, inantay ko pa si mama at time yun. Akala ko alas 12 ng tanghali makakapunta ako, pero sabi nila alas 5. Tamang tama, inantay ko na lang si mama and then tumawag na lang ako. Pumunta na ako ng nakipagkita ako doon sa kaklase ko. Ito yung pinagkakitaan ko doon sa Vita Cruz. Sabay kami pumunta pa multi. Ang ganda ng multinational actually. Ang lawak, ang tahimik. Doon sa Paranaque. And then at the time of yun, nakapasa ako ng thesis, pero ang kalungkutan naman sa kanila, na-deferred sila. Ipapasa nila yan by next term. Yun ang ibig kong sabihin. And then at the time of yun, eto na. Hello? March 5, 2016, nakagraduate na rin ako sa PNILD. And then, eto na naman, another pagsubok ang nangyari sa akin. After ng graduation, nag-antay ako ng trabaho. 1 taon akong naghanap ng trabaho. At hulaan nyo kung ilan ang kumpanya na na in-applyan ko. Mahigit 90. Pero meron din mga magagandang nangyari. So, first time kong sumali sa mga advocacy events tulad ng Angels Walk, Engage, kung saan isa ako sa naging speaker actually, at yung Happy Walk. Ayan, mga unang tatlo yan. Hindi ko makakalimutan sa buhay ko yan. Meron nga rin akong vlog at online store na ipapakita ko sa inyo mamaya.
Ayan. Ayan na nga yung sinasabi ko. 12 months and ako nag-antay ng trabaho. At magpapa-thank you ako sa grupong to dahil tinulungan ako na makasecure ng trabaho. Ito yung Project Inclusion Network ng Unilab Foundation. So sa pre-employment naman tayo. March 27, 2017. Ito na yung ikalawang tawag ko. Ito yung huling interview ko na kung hindi ako nagkakamali. At hulaan nyo kung saan to. Kasi last April 6, 2017, naging empleyado ako sa Composite sa Makati. Yan. Bilang office staff under sa reporting. So 2 at mahigit na taon na yon. Malapit na yan. Nagtypo lang tayo ng error actually. So, ito yung mga ka-office mates ko. Ang gaganda at ang guwapo. Malambing. Maligalig. Palangiti. Diyan ako na-inspire. Nanayo na nga tayo sa aking vlog na i-explain ko sa inyo. Alam nyo noong una, sinabi ko sa speech ko doon sa Binild, magkakaroon ako ng isang PWD vlog. At nagkatotoo nga to. Ito na yung Hands in Inclusion, mga kababayan. Etong logong to, dinisenyo ng kapwa ko Binildiano na si Mike Ambion. At etong text na to, dinisenyo ng isa sa ating mga multimedia artist na si David Joseph Hill. Ang galing, ang laking tulong nga. So ano nga ba ang misyon at bisyon ng Hands in Inclusion? So, ang vision statement, because of inclusion, persons with disabilities will embrace and support by even more ordinary people in the world. So, kailangan yakapin ng kapwa-tao ang kapwa nilang may kapansanan sa tulong ng inklusyong pangdaigdigan. At ang mission statement natin, we as a social awareness society are encouraging ordinary people to be informed of the inclusion of persons with disabilities and its benefits for them by means of social media and other possible effective means. Tayo, bilang social awareness society or panlipunang social na panlipunang pagtanggap na sosyal na naghihikayat sa karaniwang tao na makialam sa inklusyon ng may kapansanan at mga benepisyo
sa pamamagitan ng social media at ibang epektibong gawain. Ano nga ba ang kwento dito? March 1, 2017 rather. Start from scratch yun. Actually, hindi ko pa nire-release on public. The week after, nagsimula siya as inclusion in action. Saan nag-umpisa ang aking paglalakbay? Sa Autism Society Philippines National Headquarters. Pumunta ako doon actually for the interview. But nalaman ni Tita Mona, president ng ASP, na nasa project inclusion na pala ako. So, tanggapin na natin yun. Nagulat sila Carl, si Matthew, at si Paulo. Ma'am, tanggap ba si Roy sa atin? Hindi. Dahil produkto siya ng project inclusion. Ay, sayang. Totoo yan, Carl, sinabi ko. Hindi ako tanggap. Kasi nag-aano ako sa project inclusion. Araw ng Kalayaan noong 2017, dahil sa aligasyon ng iba't ibang tao, hindi ko nababanggitin kung sino siya. Ayoko na magbanggit. Dahil doon, pinalitan ko as unseen inclusion. Unang anibersaryo, na-inspire ako sa Battle Cry ng Hinebra. At ginaya ko yung Battle Cry nila at pinalitan ko, inclusion ako. So, meron tayong second logo at soft opening ng online store. Na yun, inaasikaso na namin sa na yun. At ito, July 23, 2019, kalalabas lang to actually. Nagkakaroon na tayo ng first commercial sa Facebook na alam namin po yun. Kita nyo kahapon, yung mga post na ang bla bla bla, alam namin po yun. Kinonsepto namin ni David yan actually. Nagkonsepto kaming dalawa regarding doon. Nag-usap kami. Ganito ang storya kung bakit ko na damay si David dito. One time kasi, si David ay may kaibigang, hindi ko rin babanggitin na rin ang pangalan na gustong magpalaganap ng terorista. Pero sabi ko sa kanya, paano kayo nagkakilala ng taong to? Actually kasi magkakaklase kami. Pero ayaw niya makinig sa akin. Okay, fine. Ayun na nga. And then sabi ko, ano ba mga hobbies mo? Tinanong ko siya. Magaling ako mag-video editing. Magaling ako mag-production. Magaling ako mag-ano. Sobrang sipag ng taong yan. Humihingi siya ng sorry lagi sa akin na, ay pare, hindi ko na maaabot yung deadline ha, kasi marami rin akong ginagawa. If ever ba ako na lang pipili ng mga gagawin ko, pumayag na nga ako. Aminin ko, pumayag ako doon at that time na yun, kasi tama yan, nangan din yan siya. Piliin mo na lang kung ano yung mga gagawin mo. And then ito,
Yung mga short-term plans natin, nakikita nyo na yon, the inclusive report, ongoing na tayo. Sine inclusion, hininto ko muna sandali to dahil wala akong mahanap na video o movie. Pero on October 7, I guess, papanoorin nyo si Empoy at Alexandra De Rossi, yung Kita-Kita. Nakakatawa yon, pero ang ganda ng love team yan. Papanoorin natin ng sabay-sabay. Ayan na nga yung online shop, ginagawa na namin ng paraan as a soft opening. Ito ang matindi. Partnership towards promoting inclusion to everyone. Open kami, ha? Open kami sa mga NGO, LGU, mga sikat na tao na makipartner kayo sa akin. Actually, sa amin pala. Kung gusto nyo, pumunta kayo sa page namin. Bisitahin nyo yung page namin and then mag-PM kayo sa akin. Sa amin, lahat. Sa aming lahat. So, ito na nga yung mga pang-matagalang solusyon. Dokumentaryo sa PWD at PWD advocates. Medyo tatrabahuin natin to na matindi dahil mga papeles ang kailangan. Book launching. Abangan nyo rin yan. Kasi meron akong pinaplano na ganyan. Ito ang mas matindi. Simula tomorrow, tatanggap na kami ng inyong tulong na pinansyal. Lahat. Tatanggapin namin ng buong buo yan. Kung gusto nyo lang, ha, wala nang masama kung tatanggi kayo. At least nakaano kayo. Nakatulong tayo. Ito ang pinaka-target natin. Official store and kape sa March 2021 at maging NGO by 2022. Siyempre, ito, pinaplansya na rin namin to as a team. Forums, debates, seminars. Pinaplansya na namin yan. Ito ay mimitingin namin to by December. Year-end meeting namin by December actually. Totoo yan. Pero maghahanap pa kami ng venue, tulungan nyo na rin kami. If ever. Maraming meetings. To everyone na yan. To everyone. Bayanihan tayo sa kapwa PWD na nahihirapan at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Konsyerto at soundtracks. Ito medyo tinatrabaho na natin to. Tatrabahuin pa lang. Actually, meron na akong na-contact na PWD composer. Hindi, makikilala nyo na rin siya sa tamang panahon. Palakasan at ang kabuhayan. Susulong natin yan. Charity tournaments like basketball, volleyball, football. Sige. Kausapin nyo ako dyan. PM nyo kami. At
ang pagroronda para ipalaganap ang inklusyong Pilipino. Gagawin namin yan kada hapon or mga gabi. Kakatok kami sa inyo. Malais ko ang gagawin namin yan actually. So major things tungkol sa ating pag-uusapan, putting God first. Disability-oriented tayo, Filipino culture, at pagkakaisa. So that's it. So ito ang ating kukukugo ng bayan. Ano ang mga masasabi ninyo sa aking mga pinagdaanan sa buhay at bilang isang PWD? So, i-message nyo ako regarding this, kung ano ang mga pinagdaanan, kung ano yung masasabi nyo sa kwento ko. I-message nyo ako at babasahin ko yan next week. Meron pa ba tayong babatiin? O nga pala, tomorrow, meron akong ipropromote na event by tomorrow. Ito yung Autism Spectrum Disorder. Updates for Clinical Sciences and Practices. So, gaganapin yan sa Makati Rotary Club, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Ang magiging speakers natin, speakers for that event, kauna-unahan, the founder and the current president of Association for Adults with Autism Philippines, si Tita Lirio Covey. Tita Lirio, kung nanonood ka, good luck po sa inyong speaking engagement tomorrow. And then, yung the other two, si Dr. Susan Reyes ng Philippine Heart Center and si Dr. Harold Chia. Actually. So, good luck po sa inyong lahat Good luck po. Good luck na lang po sa ating speaking engagement. Nandun din kami tomorrow, actually. Tomorrow afternoon. Alam mo na hanggang 5:00. Isa kami sa mga exhibitors. Dumayo kayo sa aming booth, actually. Mag-uusap-usap tayo. Usap tayo regarding dyan. Siyempre, nandun din yung Bicos Autism Gallery na pinangunahan ni Kuya Bico and Cham family. Binabati ko rin sila actually. Sana tomorrow okay tayo. And then mga pagbati nangan. Hi sa HNI team, kumusta nangan kayo dyan? So tanggap ko na yung iba sa inyo hindi pupunta, okay lang. Basta priority nyo muna, family muna, okay lang. No problem with me. Like si Billy Crawford. Medyo bibilisan na natin to Billy Crawford Makuse. Si Bell. Nanonood din. Lahat nanonood kayo actually. Okay.
Final quote of the day. Eto. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Bagkus iingatan natin at aalagaan. Sino ang nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Ang kasalukuyang alkalde ng Maynila. Si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Okay. At bago tayo magwakas, hinihiling ko sa sambayan ng Pilipino na sana maging malusog kayo at bigyan ng malakas na pangangatawan ang kapwa ko Pilipino. Sana magtulong-tulong tayo regarding that. Tatandaan na pinagdadasal ko rin ang inyong kaligtasan, ang inyong kalusugan, lalo na sa mga kapwa ko may kapansanan. Pinagdadasal ko yan actually. Dadasal tayo para sa inyong kaligtasan, para sa lahat, na mabigyan kayo ng malusog at malakas na pangangatawan. Walang magmamalasakit sa ating lahat, kundi tayo rin, kapwa ko Pilipino. Muli, maraming salamat sa ating lahat at pagpalain tayo ng puong may kapal. Remember, God first. Thank you. Bye. See you next week on our second live video. Tatalakayin natin yung live video, mental health and cerebral palsy ang ating tatalakayin. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye.